Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral, diskarte at mga pamamaraan na pwede pong magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na at yung iba ay natanggap na para po makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng mga OFW dito po sa may Middle East, dito sa Saudi in particular, sa may Jeddah, Dammam, Riyadh, at sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas, sa iba't ibang mga rehiyon, at dyan po sa may Metro Manila, na lagi pong sumusubaybay, nanonood, at sumusunod po sa ating bawat vlog. Mag-uusapan lang natin ngayon mga kakayod kung pwede po bang makapagtrabaho dito sa ibang bansa kung ikaw po ay may tato, lalo na po sa mga first timer. Mga kakayod, kung isa ka po sa may mga ganitong tanong na gusto mong makakuha ng malinaw na sagot, please tapusin mo po yung video na ating ginagawa ngayon na iyong napanood. Mga kakayod, based sa ating personal experience, dahil tayo po ay mga OFW na may tato dito sa ating katawan, ang sagot po sa tanong ng karamihan ng mga nag-a-apply po na OFW, lalo na po doon sa mga kakayod natin na nasa mga probinsya pa na may mga tato na gustong mag-abroad, wala pong problema ang pagkakaroon ng tato sa katawan kung gusto mo pong magtrabaho dito sa ibang bansa kahit first timer ka po. Dahil based on our experience mga kakayod, doon pa lang sa Pilipinas, sa panahon ng medical, may mga ibang medical center at saka medical practitioners na nagtatanong talaga kung ano yung meaning ng tato mo at kailan ka pa nagkaroon nito. Hanggang doon lang mga kakayod, wala na silang ibang tanong at wala po silang mga ginagawa na pagbabagsak ng dahilang sa ikaw ay may tato sa iyong katawan na maging dahilan ng hindi ka makaalis para magtrabaho dito sa ibang bansa. Mga kakayod, dito po sa ibang bansa, naka-apat na employer na po ako dito, umpisa noong 2011, na hotel talaga yung kumpanya ko doon sa Qatar, hanggang dito sa Riyadh na puro restaurant, puro hospitality fields. Wala naman po silang sinabi sa akin o naging problema sa pagkakaroon ko ng tato, dahil based sa kanilang views, yung tato mga kakayod ay nagpapakita po ng artistic at saka pagiging uh, maparaan or marunong tumanaw ng kagandahan ng isang bagay ang isang tao na mayroong tato. Yun yung napag-alaman natin na pananaw ng mga employer dito sa Saudi, at saka open-minded na po sila na tato is an art or isa pong pagpapahiwatig o pagpapakita ng pagiging artistic ng tao na mayroon ito. At pinaka magandang nakita natin mga kakayod sa sitwasyon dito sa Saudi, hindi naman po apektado yung pagkaroon mo ng tato sa iyong pagtatrabaho dito, dahil nasa ugali mo yan, nasa skills at nasa pagkatao mo talaga kung paano mo i-deliver yung trabaho mo na
napakataas yung standard na makasatisfied po ng customer at ng may-ari ng inyong kumpanya, at mapabilis mo yung production at saka flow ng operation, na wala namang kinalaman kung ano man yung nakaborda doon sa katawan mo, dahil diskarte, talino, sipag, bilis ng katawan yung gagamitin mo sa trabaho dito po sa ibang bansa. Mga kakayod, hindi po tayo magsisinungaling. Bago po tayo nakapagtrabaho dito sa ibang bansa, nung first timer tayo, isa po tayo sa mga nag-alala, dahil meron pong mga chismis, meron pong mga pananakot yung ibang mga kakayod natin dyan sa Pilipinas, na pag may tattoo ka, hindi ka pwedeng magtrabaho sa abroad, dahil yung pananaw nila sa may tattoo is galing po sa may preso, or isa ka pong tao na nagkaroon po ng kasalanan sa lipunan. But that's wrong perspective, mga kakayo, dahil sa makabagong panahon, hindi po lahat ng taong may tattoo ay mayroon pong kasalanan sa mundo. Karamihan po ay art, mas disente at saka magaling magtrabaho. At sa pananaw po ng mga ibang lahi dito sa ibang bansa, hindi po talaga yan issue sa pagtatrabaho dito sa kanilang mga kumpanya. Kaya sa lahat ng ating mga kakayod dyan sa mga probinsya sa Pilipinas na may mga tattoo, huwag po kayong matakot, lalo na po pag alam niyo sa sarili niyo na meron talaga kayong great skills at saka talino, na kaya niyo magtrabaho dito sa ibang bansa para po matupad po yung mga pangarap niyo sa sarili at saka sa pamilya dyan sa Pilipinas. Ako na po magsasabi, mga kakayod, huwag kayong makinig doon sa mga tao na naniniwala pa rin sa makalumang mga pamahiin, o mga gusto lang na pahinain yung kalooban mo para matulad ka lang sa kanila na walang asenso at saka walang pangarap sa buhay. Kahit may tattoo ka, mag-apply ka sa Manila, walang agency na magbabagsak sa'yo dahil lang sa ganyang problema. Dahil mas importante sa kanila at saka sa magiging employer mo yung karanasan, yung iyong kasipagan at yung katapatan sa trabaho. Mga kakayod, kung isa ka po sa mga OFW sa anumang parte ng mundo na may tattoo, mayroong mga karanasan sa pinag-uusapan natin, please comment po sa baba para mas mabigyan natin ng katotohanan, tamang pananaw at mga pagpapalakas ng loob yung mga kakayod natin sa Pilipinas na may mga tattoo, para hindi po sila mawala ng gana at may pagpatuloy nila yung pangarap nila na makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Kung bago ka man po sa ating channel, mga kakayod, please like, subscribe at hit the notification bell bilang suporta po sa ating channel. Additional information, mga kakayod, ang pagtatato ay nakikita natin sa TV or sa mga documentary sa YouTube na yung sikat na mga vlogger, na mga foreigners, influencer at saka endorser, na sila pa nga po yung willing na magkaroon ng tattoo, lalo na po doon sa may mga national artist at saka mga sikat na tattoo artist katulad po ni Apo Wang Od doon sa may Mountain Province area. At halos lahat po ng or sabihin na lang natin na 80% ng mga
OFW, lalo na dito sa may Saudi Arabia, DH, skilled worker or professionals, babae man o lalaki na OFW, meron talaga yung tattoo sa kanilang katawan dahil form of art at personal experience na rin natin mga kakayod. Way siya na ma-release yung stress na naranasan mo para hindi ka magkaroon ng depression dito habang nagtatrabaho. At kahit yung mga kakayod natin dyan sa Pilipinas, hindi natin sila pwedeng i-condemn dahil may tattoo na sila. Siguro for the purpose of brotherhood, katulad ng sample na lang yung guardians, fraternities, or even simple way of being an artist or work of art na hindi naman talaga hindrance sa pagtatrabaho dito sa ibang bansa. Mga kakayod, hindi natin promote sa ating vlog na pinag-usapan ngayon na maganda yung pagkakaroon ng tattoo sa katawan. Pero hindi naman po natin minamaliit yung mga kakayod natin, lalo na yung nandyan pa sa Pilipinas na gustong mag-abroad, na hindi na sila pwedeng magtrabaho dito dahil lamang sa tattoo sa kanilang katawan. Ulit-ulitin ko na mga kakayod, hindi hindrance, hindi po reason na hindi ka makapunta at makapagtrabaho dito sa ibang bansa yung tattoo mo, as long as you have the credentials, you have the certificate of employment, malinis yung records mo dyan sa Pilipinas, na ipasa mo yung medical, at nabayaran mo kung ano yung dapat bayaran dyan para mabigyan ka ng visa at ticket, at both parties, ikaw at saka yung magiging employer mo dito, agree doon sa salary at saka mga terms and conditions. So yun yung mga dapat mong gawin para makapagtrabaho ka dito sa ibang bansa, para matupad yung mga pangarap mo para doon sa pamilya sa Pilipinas. Mga kakayod, marami na po tayong nakita na nakasabayan natin na nagpidos, nag-fingerprinting, nag-medical, at saka na-interview nung doon pa tayo sa Pilipinas na may tattoo po sila. Wala pong naging problema, based na rin sa ating personal experience. Kaya fight your dreams, gumawa ka po ng hakbang, magdasal ka, at ipakita mo doon sa magiging employer mo through interview na karapat dapat po pong ma-hire at makapagtrabaho po dito sa ibang bansa. Mga kakayod, ang buhay po ng OFW, may burda ka man o wala sa iyong katawan, be fair po sa lahat po ng ating pagtingin sa ating kapwa, at huwag po tayong maging madaling mag-discriminate ng tao. At kung ikaw po ay may tattoo, hindi po yan hadlang sa iyong mga pangarap. Magpursige ka, ipakita mo sa lahat na kaya mo, at pagdating mo dito, i-prove mo rin sa sarili mo na kaya ka napili, kaya ka nandito dahil magaling ka, kahit may tattoo ka na sa tingin ng iba ay dumi sa iyong pagkatao, pero malinis ka at natagumpayan mo yung mga pangarap na binuo mo dito para sa pamilya mo dyan sa Pilipinas. Hanggang dito na lang mga kakayod. God bless us all. Maraming salamat po.